Kasi sa ngayon, ang nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo ang natanggap nitong intelligence report kaugnay sa puting sports utility vehicle o SUV na illegal na dumaan sa EDSA busway. Nababahala ang mambabatas dahil nasasangkot-an niya ang miyembro ng Senado dahil gamit ang naturang sasakyan ang protocol plate number na 7 na ibig sabihin ay nakarehistro sa isang senador. Ayon kay Senador Tulfo, galing ang sangkot na SUV sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong araw ng pangyayari at papunta sa isang hotel sa Quezon City. Yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon. At syempre, pag natukoy yun, kakausapin natin yung security. Most probably, baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. Sinabi naman ng mambabatas na wala sa kanilang hanay ang nakasakay noon sa sangkot na SUV. Aniya, tinanong niya rin ang ilang kasamahang senador, ngunit itinanggi lang na sila ay lula ng naturang sasakyan. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Tumanggi ring direktang banggitin ni Senador Tulfo ang pangalan ng mga konektado sa may-ari ng sasakyan. Gamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama sa information. Tama ba? Information ka? Galing sa iyan. Well, ang may-ari ng sasakyan ay Orient Pacific Corporation, na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sa kabila nito, target ni Senador Raffy Tulfo na malaman kung sino ang VIP na sakay ng SUV dahil sumusunod lang naman anya ang driver dito. Nais ding alamin ng mababatas kung bakit agad na kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na peke umano ang plaka na ginamit ng sasakyan, gayong lumalabas na ito naman ay konektado sa isang senador. Samantala, kinwestiyon ni Tulfo ang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Paliwanag naman ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, mayroong CCTV sa kahabaan ng EDSA ngunit wala silang natatanggap na request para sa kopya ng CCTV kaugnay ng insidente sangkot ang naturang SUV. Nanghingi talaga sa inyo ng CCTV footage, Kap? Hindi po eh. Ang pagkakasabi po sa akin, okay na raw dahil kausap na nung staff yung aming isang officer. So, hindi ko po alam kung saan yung galing yung nag-request ng CCTV na hindi po namin binigay. So, Dahil binibigay naman, binibigay naman po namin. Dagdag pa ng MMDA head, hindi na nila hawak ang pangangasiwa sa operasyon ng EDSA busway. Sa halip, ang nagpapatupad na ng mga batas trapiko dito ay ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR. Bunsod nito, ipatatawag ng Senado ang mga sangkot na ahensya, pangunahin ang MMDA at DOTR. Yung DOTR mapapagalitan ko rito dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binudget sa bus lane na yan. Kahit abala na ang Senado sa budget hearing, nais si Senador Raffy Tulfo na agad na isagawa ang pagdinig kaugnay ng insidente sa susunod na linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.